Tawag ito. Minsan lang kasi naglalagay tayo ng background, no? Para kapain yung Espiritu ng Panginoon. Kaya minsan, hindi lang siguro minsan, always, na kapag tayo nagtuturo, lagi tayo naglalagay ng tamang background, yung katulad dito. Na kung saan, kinakapahan natin yung Espiritu ng Diyos. Kasi mahalaga po, yung Espiritu ng Diyos ay pakapa. Bakit? Without the Spirit of God, never natin ma-appreciate yung mga words. Amen. Without the Spirit of God, never natin maramdaman yung kanyang presensya. Anong ganda ng aking mga sasabihin sa umaga nito kung hindi naman ito kakasihan ng Espiritu ng Diyos. Amen. Kaya napakahalaga ng pagkaisa ng Espiritu ng Diyos sa ating kalagitnaan. Dahil siya po ang mamiminister sa puso natin. Amen ba? Kaya po, lagi ko pong binibigyan ito ng mga instruments, no? To feel the presence of God. Kasi, mahalaga po yun. Yung presence ni Lord. Napakahirap mag-preach kapag tayo po ay nagsasalita sa hangin. Nandito nga kayo sa katawan, pero ang isip ninyo napakalayo. Kaya mahalaga yung Espiritu ng Diyos upang maituon ang ating pong pinag-aaralan ngayong umaga. Pwede ba na akong manalangin po sa dali? Habang banal na sumasalangit, patuloy po akong nagpapakumbaba sa iyo. Inaamin ang aming pagkukulang. Inaamin ang aming pagkakamali. Sa oras po ito, pukasan po ninyo ako kanyang banal mong dugo. Tatawarin sa lahat ng mga bagay na hindi nagigalagudugon sa iyong harapan. Gamitin niyo po ang aking buhay bilang instrumento ng iyong salita. Nawa kayo po umaga ay patuloy na mag-minister po kayo sa aming mga puso. Makita ang liwanag na nais po iparating sa amin. Kaya po sa oras po ito, inihiling po namin sa kapangyarihan ng iyong banal na Espiritu. Bigyan po kami ng isang pusong maunawa ang iyong mga salita. Open our spiritual ears. Open our spiritual heart, Lord God, to understand what is your message today. Father God, thank you. Ikaw ang siyang makita. Hindi ako ang siyang makita. Father God, nagising mo ang aking labi. At ang mga salita magmutawi sa aking bibig, Panginoon, ay magagaling lamang sa iyo. Set aside ang laman ng aming puso, kundi ma-set, Panginoon, ang iyong presensya at salamat po, ito ang aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Pwede mo ba tayo tumayo? Kamayan muna natin yung ibang mga kapatid. Pwede ba tayo tumayo sa tayo? Pag-ipagkamayan naman tayo. Dapat mo daw ka kami song. Yes! Ibang sarap na kahit magkakilala na tayo, iba pa rin nakakamayan mo sila eh. No? Iba pa rin yung nakitiran mo sila eh. Diba? Nakakapagbigay na ng ating gano'n. Amen? O diba? Nababasag yung individualism. Kundi, diba? Yung sinasalubong natin ang babagsa ng pag-ibig. Amen! Okay, palapakan natin ang Panginoon. Sabay po na
Sabi nila, pag-ibig. No? Pag-ibig. Love is in the air. Sabi nga nila. Kumbaga, next week, Valentine's Day about love. No? Kaya maraming nag-offer ngayon ng mga kung anong alik-alik na mga patungkol sa pag-ibig. No? So, kumbaga, ginagamit natin itong mga tradisyon nito, hindi para makiayon sa kanila. Kundi, ginagamit natin ang tradisyon na ito, no, para mas malinaw, mas maliwanagan natin ang patungkol dito sa pag-ibig. Amen ba? No? Kaya nga po ngayon pag umaga, gusto mong talakayin natin ang salitang iyan. Wow. The power of love. No? Kaya nga tawag dito yung kapangyarihan ng pag-ibig, isang di mo maintindihan din eh. Sabi mo na kasabihan ay ganito, O pag-ibig na makapangyarihan, kapag pumasok kayo man, ahamakin ang lahat, masunod ka lamang. Di ba? Yun ang bisa na kapangyarihan ng pag-ibig. Kahit ang nanay mo, tatay mo, kaya mong suwayin, kapag tumipok na yung puso mo at na-inlobi ka. Pag sinabing inlobi, no. Kaya mong suwayin yung magulang mo, yung tatay mo, o yung values mo kapag pumasok na yung pag-ibig sa puso mo. Naramdaman mo na ito. Kaya mo silang suwayin. Dahil sa pag-ibig na iyong naramdaman. Kahit hindi ka matapos mag-aral, dahil mahal mo siya, sige! Gagawin mo naman siyang inspirasyon. Papasukin mo. Piling mo, naramdaman mo yung tinatawag na pag-ibig. Kahit wala pa sa panahon, ikaw ba ay bumot sa larangan ng pag-ibig? Dahil first time mong naramdaman, wow, heaven, papasukin mo para lamang masunod yung kagustuhan na iyong nararamdaman. Tama ba yun? Ay, totoo yun eh. Kaya sabi mo nga sa kanta, alam niyo, kung alam niyo dito mga kanta to, mga classic song na to, dito na to. Kapag tumibok ang puso, wala ka nang magagawa kundi sundin ito. Kapag tumibok ang puso, lagot ka na, sigurado huli ka. Oh, sure. Diba? Kapag tumibok ang puso, sabi nga, wala ka nang magagawa kundi sundin ito. Ito ko eh. Mama, hindi naman ikaw makikisama ako. No. In love eh. Sabi niya, lagot ka na, sigurado huli ka. Yung para likupin mo, tatama sa puso mo. No? Pero, kumbaga, itong love na to, hindi ako ganun ka-esperto. Hindi ako ganun kagaling. Pagdating sa larangan ng pag-ibig, ako pumapalpak din. Ako din bumabagsak, nagkakamali din. Kaya sama-sama tayong mag-aral patungkol sa pag-ibig kung ano ang itinuturo ng salita ng Diyos. Nandiyan ba kayo? No. Tuturuan tayo ng salita ng Diyos kung ano ang tama patungkol sa pag-ibig. Kasi yung pag-ibig na alam na meron sa atin ay lustful. O makasarili. At this time, hayaan natin ang salita ng Diyos ang magtuturo sa atin kung ano nga ang pag-ibig na gustong ituro ng Diyos sa atin. Amen. So sabi po ng Biblia, 1 John 4, 7 and 8, sabi dyan, mga minamahal, mag-ibigan tayo, sapagkat mula sa Diyos ang pag-ibig. Ang bawat umiibig ay anak ng Diyos. Kumikilala sa Diyos. Ang hindi, verse 8, ang hindi umiibig ay hindi kumikilala sa Diyos sapagkat ang Diyos ay pag-ibig. So, the author of love is God. Amen. Amen. Siya pala yung author ng love. No? Kaya po yung love, ang pinagsisimulan ng pag-ibig, walang iba kundi ang Diyos. As sabi sa verse 7, mula sa Diyos ang pag-ibig.
Ang problema, yung pag-ibig na to, na meron tayo ngayon, dahil ang Diyos ay pag-ibig, ibang pag-ibig na yun. Tawag nito, galing sa Diyos. No? Maaring no, maaring yes. Bakit? Kasi nga, yung love na alam natin is contaminated na ng sin. Amen. Contaminated na siya ng sin. Kaya yung love na dapat pure, genuine, no? Ay naging tawag na, naging contaminated na siya ng sin. Dapat yung love na yun na nagagaling sa Diyos ay pure, genuine, unconditional love, agape kind of love, na dapat umira yun sa puso natin. Because of that sin, yung love na meron tayo ngayon ay makasali. Amen ba? Tingnan natin. Sabi niya, ang love na umira sa atin ngayon, nakakasakal. Pag nakakasakal, di ba? Yung tawag nito, gusto niya laging dinomero ba yung lakad mo? Dinomero ba yung kung saan ka pumupunta? Saan ka galing? Sino kasama mo? Ba't ngayon ka lang umuwi? Hindi ba yun? No? Minsan nasasara ka na siguro sa una, pangalawa, oo, pero kapag everyday, ito ang nangyayari sa'yo. Nasasakal ka. Hindi na lang yun. Nakakasakal na ng pag-ibig. Kaya sasabihin ng isa't isa, siguro muna tayo. Kasi nasasakal na ako. No? Sa ganitong klaseng relasyon. Parang gano'n. No? Nakakasakal. Yung love na alam natin. Meron isang kwento na meron siyang alagang hayop dahil mahal na mahal niya yung kanyang alagang hayop. No? Ang ginagawa niya, pinapakain niya. Walang masama. Pero ang ginagawa niya, pinapakain niya na sobra-sobra. Hanggang tulad mo napuputok na yung tiyan sa sobrang kabusugan. At kung kaya na sobrang kabusugan, namatay yung kanyang hayop. Pero mahal niya yung kanyang hayop. Takuan mo. Yung pag-ibig na yun, ay hindi klase ng pagmamahal yun. Hindi rin pagmamahal na nakakasakal. Amen. Pangalawa, sabi niya, nakakasakit. Yung pag-ibig na alam natin, nakakasakit. Nakakasuga. Ang dami. Ang dami yung mga counseling. Normally, ang laging sakit, broken-hearted. Kamakailan, nagkakita kami nung isa kong dating mentor. Nag-meet kami sa mall habang nanimigay ng drugs. Nakita ang isang word na nilagay niya, nilitawan niya sa akin, pagkamahalin mo ng asawa mo. Mahal mo naman ako. Pero ako lang, mahal niya ako. Takot patay. Kasakit naman yan. Hindi yun. So, ibig sabihin, no? Kumbaga, itong love na to, na kung saan lagi tinuturo sa atin. Sabi ko nga, itong mga broken relationship na to, na minsan nagpupos ng sugat sa kanilang mga damdamin. Nakakasakit. Naghihiwalay. To the point na hindi na magkasundo yung kanilang relationship. To the point na humahantong sa broken relationship. Broken family. Love yun. Gusto ko mong makita rin, yung love ay hindi siya emotion. Nandiyan pa kayo. Kasi kapag emotion yung love mo lang siya. Kapag nararamdaman mo yung emotion na yun, love mo lang siya. Paano kung wala na yung emotion? Love mo pa rin ba siya? Ang dami mo lang nakikita ngayon, nakapakita doon sa partner mo o doon sa bagay na nasa paligid mo, dami mo lang nakikita kasi wala na yung feeling. No. Wala na yung feeling. Kasi
Kasi nga, ang definition natin dun sa love is emotion. Pero isang bagay na akin pong napagtanto at napag-isip-isip, ang love is decision making. Amen ba yun? Agree ba kayo doon? Decision making. Bakit? Kasi, tawag dito, kahit naiwala na yung emotion na yun, dahil dinisip ko, minahal ko yun. Minahal ko siya. Dahil ko sa kanyang kapangitan na meron sa kanyang kasama yun, sa minahal ko yung kapangitan na yun. Hindi lang yung puro magagandang nakikita ko sa kanya, kundi yung pati mga bahay, kasama yun sa minahal ko. Amen. Decision making, whatever na mangyari sa loob ng pamilya, magkatumpay man yan, o magkakaskaril man yung mga problema na yan sa loob ng pamilya, dahil di decision mo, mahalin mo ang asawa mo, mahalin mo yung partner mo, decision making is napakahalaga. No? Tama sabi ng mga pastor o ng mga pare, till death do us part. No? Kasi pinagkahisa kayo ng pamilya. Kaya nananatili, tumatagal yung relationship lalo sa love. Nakuha na. Kaya tumatagal yun dahil dun sa love. Okay. Alam natin, nakakasakit, makasarili. Gusto natin lagi, tayo. Paano naman siya? Dapat di ba na vice versa? Kaya mahalaga, huwag lang tayo makaibang. Gusto na, akin ka lang. Yung attention mo, akin lang. Kapag napatingin sa iba, o dito naman ito. Brak sa ako mo. Kung baga, ganun yung love eh. No? Lagi sa kanya. Dahil sa sin, na-contaminate yung love. Amen. Hindi yung real love. Hindi yung tunay na pag-ibig. Dahil yun ay contaminated ng sin na nangalagay ni Satan sa ating puso. Kaya ganun uri ng pagmamahal na meron sa atin. Ang love na meron sa atin, conditional. Mamahalin kita kung ang daming kondisyon na hinihingi. Sasagutin kita kung sabi nung high school ako, sabi niya, sasagutin kita, titigilin mo ang bisyo mo. Madali lang naman yun, hindi ka naman papakita sa mga bisyo. No. Pero nandun pala, ang daming kondisyon. Kaya sabi ng Bible, sa 1 Corinthians 10:13, makikita niyo dyan, yung mga words na lang. Napakahaba. Pero pipili tayo ng mga ilan dyan. Sabi niya, love is patience. Magtiyaga. Kung talagang mahal ka niya, hihintayin ka niya hanggang sa taktang panahon. Next moment. At iingin. Pag-ingin. Pinagpakalan ka dyan eh. Kung talagang mahal ka niya, hihintayin ka niya hanggang sa panahon na umabot na doon sa kailangan mo lang sagutin na siya. Amen. Kahit lumayo ka lang, punta ng ibang bansa, kung talagang kayo, makakapaghintay ang pag-ibig. Tama. Hihintayin ka niya, that is the true love. Hindi yung to the point na ibigay mo na lahat. To the point na wala ka nang tinira sa'yo, lahat ibinigay mo na. Nung nakuha na lahat ng sa'yo, ikaw ang nasaktan, ikaw ang nagduro, ikaw ang nawasak. Kaya love is patient. Nakapaghihintay yan sa tamang panahon. Amen. Kaya nga po, sabi niya, love is kind, mabuti. Is that it does not envy. Hindi siya seloso. Hindi siya mayabang. Hindi siya mapagmataas. It is not self-seeking. Hindi siya makasarili. Nakuha niyo ba yung sabihin? Ito mo yung love.
delight in evil. Hindi niya inatutuwa ang mga bagay na masama. Yun ang love. Kaya kung love mo, o love natin, yung ating mga asa-asawa, huwag kang nagawa ng hindi love. Kasi love mo eh. Nakuha ko, oh God, in the name of Jesus, I pray, Lord, that the spirit of love, Lord, in Jesus' name, for every relationship, lalo lumali. Amen. Kaya sabi ng isang kanta, love moves in a mysterious way. Sabi ni Nina, di ba? Kumbaga, yung pag-ibig na to, kumbaga kumikilos na parang napaka-misteryoso kapag tinamaan ka talaga nito, meron nangyayari. Di ba? Kaya nga, kapag tinamaan ka ng pag-ibig, yung puso mo mababago. Amen ba yun? Babagugin ka ng kapangyarihan ng Panginoon, kapangyarihan ng kanyang pag-ibig. Kapag tinamaan ka ng kanyang pag-ibig, babagugin ito ang iyong puso. Ganon ka-misteryoso yung pag-ibig na kaya niyang bagugin ang iyong pananaw, ang iyong buhay. Sabi ng kakilala ko, sa pakikasamahan mo yung taong yan, may asawa na, may anak na, samantalang ikaw, binata, pakikasamahan din. Sabi ng mga tao, sa kakilala ko, anong sagot ng lalaki? Sagot ng lalaki ay gano'n. Ma, binago niya yung direksyon ng buhay ko. Anong gusto mo? Pumisyo ko, bumarkada ko, masira ang buhay ko, manatili ako sa barkada. Pero siya, sabi niya, binago niya buhay ko. Naging matino ako dahil sa kanya. Di ba yun? Dahil sa kapangyarihan ng pag-ibig. So, sabi nga po ng isang kasabihan, walang matigas na tinapay sa mainit na kape. Kapag gaano katigas ang ating pong mga puso, kapag ibinabag ito sa pag-ibig ng Panginoon, kaya itong pananggutin. Nandiyan pa kayo. Kaya itong pananggutin. Katulad po ni Ezekiel o katulad po ni Zacchaeus, na kung saan na-encounter niya ang Panginoon, na kung saan tinanggap ang Panginoon sa kanyang puso, yung kanyang pag-ibig ng Diyos sa kanyang puso, bigla nagbago yung kanyang panahon. At tingin sa kanya ng mga tao makasalanan, marumi. Pero nung pinapasok niya ang Panginoon sa kanyang tahanan, nagkaroon siya ng kakaibang pakiramdam. Kaya sinasabi niya sa mga talatang yan, tumayo si Zacchaeus, sinabi niya kay Jesus, Panginoon, ipamimigay ko po sa mahihirap ang kalahati ng aking kayamanan. At kung ako may nadayang sinuman, isasauli ko to. Isasauli ko ito sa kanya ng ika-4 na beses. Nakita niyo po, nagbago yung puso, yung pananaw ng mga taong tinamaan ng pag-ibig. Nararamdaman niyo ba yung pag-ibig nilo sa atin? Amen. Meron bang pagbabago ginagawa ang Diyos sa atin? Meron ba siya ginagawa pagbabago sa atin? Yung love na yun, itong love na to, ang siyang nag-direct sa atin, patungo sa holiness ng Panginoon. Nandiyan ba kayo? Kapag po yung love na yun, na siyang gumagalaw sa ating buong pagkatao, na para pag sinasabi ng Lord, isinusuko ko na ang buhay ko, bahala ka na sa akin. Di ba? Ganun eh. Bagamat hindi man natin alam kung ano mangyayari, ang mahalaga, yung nararamdaman mo na pag-ibig ng Diyos sa iyo, ipinagpapatuloy mo. At mapapansin natin, unti-unti sa ating buhay, binabago ang ating kaisipan. Mapapansin mo, mawawalan ka na lang ng gana sa mga bagay na dating gusto mo, pero ngayon, wala na. Binabago ka na. Dati, mahilig ako sa mga barkada ko eh. Mahilig ako sa barkada. Yung mga barkada ko, kumbaga, PI yun eh.
No? Pero nung na-born again ako, no? Yung aking social life, nabago. Kaya sabi ng mga barkada ko, dati, lagi mo kami kasama. Pero ngayon, sabi niya, ano na nangyari? No? Pumasok ka lang dyan. Kasi nga nagbabago ng appetite eh. Kaya kung tayo man ay totoong nakakaramdam ng pag-ibig ng Diyos, merong pagbabagong ginagawa ang Diyos sa atin. Amen. Meron po ba? Meron po bang pagbabagong ginagawa ang Diyos sa atin? Kung wala pa, ibig sabihin, hindi ka pa tinatamaan ng pag-ibig ng Panginoon. Pero kapag ikay tinatamaan ng pag-ibig ng Panginoon, naniniwala ako, mayroong pagbabagong ginagawa ang Diyos sa atin. Amen. Ilan tayo sa Kanya. Ilan tayo sa Word, ilan tayo sa presence, ilan tayo sa Kanyang mga gawain. Kailangan maging kasabikan natin yung gawain ng Diyos katulad nito. Kasabikan natin yung gawain ng Diyos. May mga pagkakataon sa buhay natin, pasilip ko. Pag masang excited kayo, Amen. o baka naman ako, hindi naman magkakailangan ko gano'n. Yung ba Sunday pa lang excited ka na, Sunday pa lang hinahanda mo na yung susuotin mo, Sunday ka lang paano mga gagawin mo, meron ba ganun kayong klase ng feeling? Meron ba gano'n? Ang tunay na nagmamahal namin excited. Amen. Kaya dapat excited tayo every time na darating yung gawain. Bukas pa lang, hallelujah, piniprepare mo na yung sarili. Ngayon pa lang, piniprepare mo na yung sarili mo para sa gawain. Nandun yung excitement. Na-experience ko nung ako'y nasa kabilang church. Pero mo, Sunday ngayon, ha? Sunday ngayon. Gusto ko, Sunday ulit. Bukas, Sunday ulit. Kasi ang sarap ng feeling. Naalala ko, yung binisita ko sa brother Chris, gusto ko pastor, lagi Sunday. Kasi, kapag medyo maraming, utak mo kung ano mga iniisip. Pag nasa Sunday ka, ma-attend ka ng Sunday service, yung utak mo, iba yung feeling. No? So, kailangan yung Sunday, lagi tayo excited. Yun ang tunay na pagpapakita ng pagmamahal natin sa Diyos. Amen. Kaya napakahalaga. Kaya sabi ko na salita ng Panginoon, bibigyan ko sila ng bagong puso at bagong espiritu. Ang masubayin ng puso ay papalitan ko ng masutuloy. Nakita nyo na? Kapag tinamaan tayo ng pag-ibig ng Panginoon, yung puso masunurin, yung puso masubayin, papalitan ng Diyos ang puso masunurin. Amen. Kaya, sa isang salita, Brad, may gagawin ka ba? Bakit? Punta tayo sa ganito. Gawain na eh. Diba? Excited ka, pumunta. Kaya mahalaga yung puso mo, no? Para lamang sa Diyos. Kapag tinatawag tayo ng Panginoon sa isang bagay para sa kanyang gawain, go. Ano ba yun? Kaya yung puso na nagiging masubayin, papalitan ng Diyos ng puso masunurin. Dahil nga kapag ang pag-ibig ng Diyos ay tumama sa atin, no? Papalitan ng Diyos yun. Susunod lamang tayo doon sa kalooban ng Panginoon. Amen ba? Love is a mysterious grace. Pangatlo, ang pag-ibig ay nagpapatawad at nagpapagaling ng sugatang puso. Tama ba yun? Sa mga relationship, ginawa ko perfecto yan eh. Madalas, ups and down ng relationship. Hindi naman perfecto. Isa sa relationship, talagang normal lang yung mag-away kayo. At yung pinakamalala doon, yung parang talagang halos isuka mo na ang isa't isa. Pero dahil sa love ng Panginoon, na umiira sa puso natin, kahit gaano makalaki yung pagkakamali ng pagkari,
kaya mo siyang patawarin. Bakit? Dahil yung pag-ibig ngayon ay hindi pag-ibig na umiira ng pangalaman. Kundi ang pag-ibig ngayon ang umiira ay ang pag-ibig ng Panginoon. Amen. Kahit paulit-ulit pa yung magkamali, mamahalin ko siya dahil kasama yun sa pagmamahal na binigay sa iyo ng Diyos. Amen. Kahit paulit-ulit na siya magkamali dahil ang pag-ibig ay nagpapatawad. Dahil tayo rin ay pinatawad ng Diyos sa laki ng ating mga kasalanan. Sabi po ng Biblia, isang example na pinakita ng Panginoon at sa cross. Ama, patawarin mo sila sapagkat hindi nila alam ang kanilang ginagawa. Kung tutuusin mo, tawag nito, kaya magalit ng Diyos. Kung tutuusin mo, tawag nito, yung lahat ng sama ng loob na binigay sa kanya ng mga tao, kaya niya ibalik yung revenge. Hindi niya kilala ang anak ng Diyos. Kaya ko, sabi ng Bible, isang pipig lang, isang sabi lang, yung mga anghel, bababa para lahat sila sunduin. Pero hindi yung ginawa ng Diyos. Ang ginawa ng Diyos, imbis na revenge, love. Amen. Hindi yung, pinloko ka rin, sige, duwante yung ulo. Diba? Hindi yung eye for an eye, hindi yung eye for an eye, mata sa mata, ngiti sa ngiti, hindi mo gano'n. Kung ano yung ginawa mo, gagawin ko rin. Hindi mo nakakahilig yun. Kundi, ang kayang sumako nung kanyang kasalanan kanyang ginawa, ay ang pag-ibig. Tayo, ilang beses tayo nagkakamali, pinapatawad tayo ng Diyos. Amen. Ilang beses tayo bumagsak, ilang beses tayo nagkakamali, pero yung love ng Panginoon ay hindi nagbabago. Dahil ang love ng Panginoon ay genuine. Dahil siya yung author of love. Amen. Kaya po, tingnan natin ang ating mga asa-asawa, ang ating mga partner. No? Kahit hindi sila kaibig-ibig. Dahil ang bumabalot sa iyong katauhan ng pag-ibig ng pagmamahalin mo sila. Amen. Kaya nga, imbis na revenge, ang pinakita ng Panginoon, ang pinakita ng Diyos ay ang love. Kaya papapatawad. Sabi nga, Father, forgive them. Tatawarin mo sila. Kaya kong mag-reconcile. Yung matagal na hindi nag-uusap, dahil sa pag-ibig, kaya niyang i-reconcile. Dito nyo, kilala niyo po ba yung anak ni Pastor Tanchi? Yung founder ng CCF? Si Pastor Tanchi, yung kanyang anak. Ewan ko lang kung napanood nila ito. Sa 700 ka, makikita niyo yan. Sa Tony Talks, makikita niyo rin yan. Yung ilang mga views meron din sa personal na CCF, ang video. Very, ano na yun, mga broadcast na yun. Kaya ito po ay nakita ko na rin. Biro nyo, yung anak ni Pastor Tanji, pinasok yung kanilang bahay. Sabi nila, 5 katao. Ngayon, ginawa ng 5 tao ito, ginakawan ang bahay ni Pastor Tanji. Hindi ito pa yung pinakamasakit. Nirate pa yung kanyang anak. Anak ni Pastor Tanji. I-testify niya yun. Sabi niya, never been kissed, never been touched, no more experience about that. Pero sabi niya ngayon, hindi ko alam bakit nangyari sa akin. At sabi pa niya, ayon sa kanyang kwento, lahat ng kwarto, CR, kwarto, lahat ng lugar na kanyang bahay, lahat doon ginawa kamabuyan sa kanya. Kaya sabi niya, sa kanyang testimony, sa bawat dating na sa bahay, lahat ng sulok na nakikita niya yung ginawa sa kanya. Hindi ba ang sakit ko? Pero alam niyo, dahil siguro, Christian sila. Kaya sabi ni Pastor Tanji, hindi ko alam eh. Hindi ko alam. Dahil nasa pag-ibig ni Lord,
Sabi niya, itong mga tao to, pwede mong pakulong eh. Pero alam mo, tawag mo, Pastor Tarchi, at itong kanyang anak, natuto na magpatawa. Bagaman nahuli, hindi ko sila kinasuhan. Pinatawag ko sila. Ano meron? Diba? Kumbaga, ang kinukwento ko nila, yung klase ng love na pinaramdam sa amin ng Panginoon. Kung paano kami ay makasalanan, ganun din. Kung paano kami makasalanan, pinatawad ng Diyos, ganun din, pinapatawad din natin ang mga tao. Kung ikaw yun, hindi, kailangan ng justice. Pero, isang halimbawa ko yun, pero ngayon po, yung kanyang testimony, meron po silang healing center. Kung papasya mo kayo sa kanilang CCF, hindi ako nagpupromote, pero for healing po yun, for the relationship, na mga broken relationship, na nakaranas sa mga trauma, meron po silang isang para orphanage po yun. Kung gusto kong magkaroon ng healing and restoration, pumunta ka doon po, tulungan kami na after school. Amen. Para pakagana natin din sa mga. Sabi ko nga, ako po yung tagapagturo na mahilig magpapalakpak. Ano po? Kumbaga, ito po yung aming kinalakihan na yung mga pinapapalakpak po namin. Para kahit paano, nakikita namin, baka may mga natutulog dyan. Palakpak. Kaya ako minsan pinapapalakpak. At hindi lang yung kaya nagpapalakpak. Kasi nga, yung kabutihan ng Panginoon, yun ang ating pinapalakpakan. Amen. Okay. Sabi ng amin kanina, ano ka ang amin kanina sabi ni Sio? Pakirita ko sa kumpolo. Kahit sa sige nga, kantahin nga natin. Ano ba? Sa madilim kong daan, Tinawag mo ang kahit di kailangan, isa pa ba kahit? kahit sa madilim kong daan. Sige po. Sabi niya, gusto ko lang pasitin kasi doon yung word na doon eh. Yung word na, tinawag mo ang aking pangalan. Tinagid, ito pa yung word, tinagid ang kasalanan ko kahit hindi kailangan. Hindi ko alam kung bakit minsan kinakanta lang natin ang mga bagay na kanta, akala natin maganda lang, pero hindi natin alam kung ano man, naiintindihin, ilalagay sa puso ng minister ang bawat awit. Yes. Amen. Mapapaluha ka dahil sa ganitong klase ng awit kahit sa madilim kong daan, tinawag ko ang aking pangalan. Sino po si Brother Robert? Na ang buhay ko'y nasa piling. Hindi ako karapat-dapat, pero tinawag ako ng Diyos upang tumayo at ipangaral ang salita ng Panginoon. Sabi niya, tinangkin ang aking kasalanan at kahit kailangan. Kasalanan ko kahit di kailangan. Pero mo, ikaw yung nagkasala, iba yung tawag nito, ang nagdusa. Nakuha mo ninyo. Hindi nyo ba nakikita yung awit na yan? O basta lang kinakanta lang natin? Basta kanta lang. Kapatid ko in faith, kapag kumakanta tayo, huwag basta kanta lang. Kailangan na ito. Minamanda mo bawat tinig ng bawat tao. Ang pangalawa, tumayo sa iyong puso. Amen. Sabi yan, sa iyong lakap, ako'y nabibitaw, sa iyong tawag naman ng puso ko, ikaw ay ikaw. Ginawa mo lahat kahit di man ako tapat. Pag-ibig mo sa akin ay sapat. Ito, yung love, yung Lord, ang pagpupulil na meron ka. Dahil sa love ng Panginoon, matatapos mo ako, pangapat. Ang pag-ibig, ang tatak ng tunay
na Kristiyano. Katulad po ng aking sinasabi kanina, yung alam nating love ay contaminated by sin, by rebellion, contaminated by bitterness, hatred, unforgiveness. Contaminated yun, yung love na yun. Pero dahil nga po na tayo, gusto ng Panginoon yung love na yun ay siyang maging tatak natin. Amen. Kaya hindi natin kaya magpatawad sa mga taong nananakit sa atin, pero sa biyaya at puno ng Panginoon, kaya natin magpatawad sa mga taong nananakit sa atin. Amen ba yun? Kaya natin sila napapatawad dahil doon sa love na yun sa atin. Yun ay isang tatak ng isang Kristiyano. Baka hanggang ngayon, dinner pa tayo. Baka hanggang ngayon, no? Nandun pa yung sama ng loob. Dinner pa tayo. Dapat ang isang Kristiyano, hindi man tayo perfecto. Pero yung magiging siya, ang pagiging ng Panginoon, ang siya patuloy na umabaw sa ating pong pagkatao. Kaya natin magpatawad kahit gaano kasakit ang ginawa nila sa atin. Kaya natin silang patawarin. Hindi dahil sa atin, dahil sa pag-ibig ng Panginoon sa kanila. Amen. Nakaranas na tayo ng pag-ibig ng Panginoon. Sabi ko nga ang hirap kong talagang magpapalog. Hindi lang tao. Ito lang. Pero dahil sa Panginoon, pinapahawayan mo na pahaman sila. Basta ako, pinapatawag ko siya. Mahalay mo na yun. Dati ka natin na araw, makikita yung love. Sabi ng Bible, John 13, 34-35, ako saan tatak ng isang Krisyano, isang bagong utos ang ibinibigay ko sa inyo ngayon. Magmahalan kayo. Kung paano kayo minamahal kayo, hindi naman. Magmahalan kayo. Verse 35, kung kayo'y magmamahal sa isa't isa, makikilala ng lahat na kayo'y mga alamin. So, kumbaga, ito pala yung sign na tayo'y mga alagad ng Diyos ay yung nagmamahal tayo sa ating pong mga kapatid. Kailangan po yun eh. Kasi hindi talaga natin kaya na magpatawad. Na hanggang ngayon nandun ba yung bitterness. Pero dahil sa tulong at biyaya ng Panginoon, kaya-kaya na natin silang patawarin. Dahil ang pag-ibig na umihira sa atin ay hindi pag-ibig ng isang makalaman, kundi yung pag-ibig na umihira sa atin ay ang pag-ibig na nagagaling sa Diyos na kaya natin silang patawarin. Amen! Kapag pinatawad natin sila ng mga taong nanakit sa atin, ang sabi ng Panginoon, tunay, kayo'y mga alagad. Amen! Tunay na kayo'y mga alagad. Sabi ng 1 John chapter 4, verse 20, kasi nagpunin ko. Ang nasasabi, iniibig ko ang Diyos, subalit nabubuot naman sa kanyang kapatid ay sinungaling. Kung ang kapatid ng kanyang nakikita ay hindi niya magawang ibigin, paano niya maiibig ang Diyos na hindi niya nakikita? Ako na. Kumbaga, sinasabi mo, I love you, Lord. Pero yung kapatid mo na nandiyan, so ang suka. Inis na inis ka. Eh paano mo masasabi mahal mo ang Diyos kung mismo kapatid mo na nasa harapan mo? Ay hindi ko mapapapawala. Sabi ka, subalit ang napupuot sa kanyang kapatid. Ano na po? Sinungaling. Sinungaling. Ay kapatid. Alisin na natin yan. Light of the World Church Mexico ang tama. Ipahiro natin yung love. Malasakitan sa isang isa. Salamat po sa mga kapatid na nagre-response. Na
Nakikita natin na pinapasyalan yung mga kapatid, binibisita, kinakamusta sila. Tandaan yung pagmamahal. Kung halimbawa, makita nyo kami, o yung mga kapatid, dumalaw sa inyo sa inyong tahanan, no? Yun po ay pagmamahal ng Diyos sa inyo, sa atin. Bakit? Pero hindi ka naman nakakaano-ano, pupuntahan ka, hindi ka nakakuha sa panahon, meron din sa pamilya. Pero dahil lang tayo ni Lord, no? At yung pag-ibig na yun, ang siyang napupuntok sa atin kung bakit natin sila binibisita. Pinagmamalasakitan ang bawat isa. Kaya nga po napakahalaga na yung pag-ibig na yun ay ang siyang mangibabaw sa atin. Kaya patuloy natin ipadama yung pag-ibig na yun sa atin pong mga kapatid. Amen. Ipadama yung love na yun sa atin pong mga kapatid. Panghuli, isabuhay ang kapangyarihan ng pag-ibig. At tulad na aking sinabi, no? Sinasabi mo mahal mo ang Diyos, pero yung kapwa mo ay hindi mo minamahal. Sabi ng Bible, sinungaling ka. Dapat yung love na yun, ikinapumubuhay natin. Isinapamumuhay natin yung love na yun. Hindi lamang sa loob ng church, kailangan sa loob din na sa loob ng pamilya. Minsan, dumating sa mundo, nagagalit ka na. No? Nainis ka na. Pero dahil doon sa love ng Lord, umuupa yung kalooban na yun. Dahil doon sa love na yun. Na dati, ako personally, talagang minsan may mga puntong talagang may mga sinasabi na nagagalit ako. Nagagalit ako. Pero dahil gusto ko nga gawin yung pamilya mo, no? May pakita mo sa kanila na love mo sila. At gusto mo iparamdam sa kanila na yung Kristiyano ay Kristiyano ikipinabubuhay yung pag-ibig ng Panginoon. Amen. Kaya sa loob ng pamilya, kahit hindi kayo bisa nagkakasto, pero dapat umira yung pag-ibig ng Panginoon sa loob ng pamilya. Na kahit bisa gusto mo na magalit, pero mabigla pipitik sa puso mo, kailangan ipakita mo sa kanila. Mahaba yung pasensya mo sa kanila. No. Sabi doon sa 1 Corinthians 16:14, ang lahat ng ginagawa ninyo gawin ninyo ng may pagmamahal. Lahat ng ginagawa natin, gawin natin ito na may pag-ibig, ng love, sa trabaho. No? Sabi ko nga, kahit walang nakakakita sa trabaho mo, hindi naman nakikita ng boss mo, pero Diyos nakakakita sa iyo. Ang Diyos ang nakakakita sa iyo. Kaya kapag nagtatrabaho tayo, gawin natin yun, hindi doon sa tao, gawin natin yun kay Lord. Gawin natin yun na pagmamahal. Kahit walang nakakakita, do it in love. Amen. Kahit sa anumang ginagawa mo, naglalakad ka o saan ka mapupunta, kailangan makita pa rin yun. Do it in love. Meron ako nakita Dati, matin ako sa church niya. Tapos, siguro hindi niya ako nakilala. Pagtawag kanya, tawag nito, hindi ko malaman kung ano nangyari. Parang pinupunasan yung kotse. Tapos, munti ko na masagi. Humingi ako na sorry. Ano ba? Galit na galit sa akin. Galit na galit. Hindi ko na masagi. Pastor, galit sa akin. Hindi na ako nagsasabi. Humingi ako, sorry po. Hindi ko talaga. Hindi naman ko tinamahan. Galit na galit. Kumbaga, lahat ng ginagawa natin, gawin natin yung ito. Kahit nasa trabaho, kahit nasa bahay, kahit nag-iisa ka, gawin natin yung ito. Amen. Di lang pa uli, pagpatawag kahit mahirap. Ang pagkubaba kahit masakit sa pride, pagmahal mo na lang ang Amen. Kaya po, itong love na to, nawa ay ma-inject sa ating mga puso. Itong love, hindi lamang February 14 lang natin itong tinitiglaran.
every day. Dahil nasa atin ang Panginoon, every day, dapat lumalabas na rin sa atin. Amen. Kahit ito kayo. Hallelujah. Ang banal na sumasalangit sa pangalan po ng iyong anak na si Jesus. Patuloy po, Panginoon, na ikaw ang iyong Espiritu sa aming pong kalatitan. Sino man po, Panginoon, na mayroong galit, hinanakit sa kanilang mga puso, Panginoon, in Jesus' name, patuloy niyo po, Panginoon, i-inject sa aming puso ang pagpapatawad. Release the spirit of forgiveness. Release the spirit of restoration in the name of Jesus. Salamat po, Panginoon. Itong aming panalangin sa pangalan ng Jesus.